Good day everyone! Today we're going to talk about ang isa sa pinaka-importanting figure sa history ng literature. At siya si William Shakespeare. Siguro narinig niyo na yung pangalan niya, pero sino nga ba siya at bakit siya mahalaga sa mundo ng panitikan? Siya ay pinanganak noong April 23, 1564 sa isang maliit na bayan sa England na tinatawag na Stratford-upon-Avon. Hindi galing sa mayamang pamilya si Shakespeare. Ang tatay niya ay isang glove maker at ang kanyang nanay ay may bahay. Walang gaanong impormasyon sa kanyang kabataan, pero sinasabi na nag-aral siya sa isang local grammar school kung saan natutunan niya ang mga classical literature ng Latin at Greek. Pagdating sa edad na 18, nagpakasal si Shakespeare kay Anne Hathaway at nagkaroon sila ng 3 anak, isang anak na babae at kambal. Sa mga late 1580s, lumipat siya sa London at nagsimulang magsulat ng mga dula. Dito nagsimula ang kanyang karir bilang playwright, poet at actor. Siya ay sumali sa isang theater company na tinatawag na Lord Chamberlain's Men na kalaunan ay naging The King's Men. Sa ilalim ng grupong ito, nakasulat siya ng maraming dula na ngayon ay kilalang-kilala sa buong mundo. Si Shakespeare ay nakasulat ng 38 plays, 154 sonnets, at ilang iba pang mga tula. Yung iba sa mga tula niya ay hinati sa 3 kategorya: tragedies, comedies, and histories. Sa kanyang mga tragedy, ang mga kilalang gawa niya ay ang Romeo and Juliet, isang trahedya ng 2 kabataang nagmamahalan, pero ang kanilang pamilya ay mortal na magkaaway. Alam natin kung paano ito nagtatapos. Parehong namatay ang dalawa dahil sa misunderstanding. Sumunod ay Hamlet, kwento ng isang prinsipe na naghahanap ng hustisya para sa pagpatay sa kanyang ama. Isa itong malalim na dula tungkol sa paghihiganti, kabaliwan at moralidad. Sumunod ay Macbeth, isang madilim na kwento tungkol sa ambisyon at kapangyarihan. Ipinapakita rito kung paano nauwi sa kapahamakan si Macbeth dahil sa kanyang pagnanasa sa trono. Sa kabilang banda, sa kanyang mga comedies, kilala ang A Midsummer Night's Dream, isang nakakatuwang kwento na puno ng mahika, pag-ibig at mga engkanto. Sumunod ay Much Ado About Nothing, isang kwento ng kalituhan at pagmamahalan, kung saan maaaring mangyari ang mga misunderstanding pero nagtatapos ng masaya. At sa histories naman, sumulat siya ng mga dula tulad ng Henry V, isang kwento ng isang hari at ang kanyang tagumpay sa digmaan laban sa France. Richard III, tungkol sa isang ambisyosong hari na handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Bukod sa mga tula, kilala rin si Shakespeare sa kanyang mga sonnets. Ito yung mga tula na may 14 lines. Ang kanyang mga sonnets ay madalas tungkol sa pag-ibig, oras at kamatayan. Pero bakit nga ba patuloy na binabasa at isinasadula ang mga gawa ni Shakespeare hanggang sa ngayon? Dahil ang mga gawa niya ay may universal themes na totoo pa rin sa atin hanggang ngayon. Kahit ilang siglo na ang lumipas, ang mga kwento niya ay tungkol sa mga damdamin at karanasan ng tao tulad ng pag-ibig, paghihiganti, selos, ambisyon at pagkasira ng loob. Ang kanyang mga karakter ay hindi lamang basta-basta, kundi puno ng emosyon at mga pakikibaka na maaari din nating maramdaman hanggang sa ngayon. Bukod pa rito, napakalaki ng naging impluwensya ni Shakespeare sa wikang Ingles. Maraming salita at mga parirala na ginagamit natin hanggang ngayon at nagmula sa kanyang mga sinulat. Halimbawa, ang mga phrases tulad ng Wild Goose Chase, Break the Ice at Heart of Gold. Lahat ng yon ay mula kay Shakespeare. Isa rin siya sa master ng paggamit ng metaphors, imagery at symbolism. Kaya ang kanyang mga gawa ay hindi lang kwento. Ito rin ay mga art forms na nagpapakita ng kanyang pagkamalikhain. Kaya kahit matagal nang nabuhay si William Shakespeare, ang kanyang mga akda ay buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon. Maraming adaptation sa kanyang mga dula mula sa stage plays hanggang sa mga pelikula at patuloy siyang pinag-aaralan sa eskwelahan sa buong mundo.
That's why, ang may advice ko sa iyo, kung may chance kayo, basahin nyo ang kanyang mga gawa dahil sigurado ako, marami kayong mapupulot na aral tungkol sa mga relasyon, sa buhay, at sa mga emosyon ng tao. So dito na lang muna, I hope na nakilala nyo ng lubusan si William Shakespeare. So kung nagustuhan ninyo, please like, share, and subscribe. And if you have questions, please leave it in the comment section. Yun lamang, always remember, take it easy, buddy.